Hi guys! Welcome back to my channel, and today, ito na nga, ipupush na natin itong ating plant vlog na sinasabi ko sa inyo. Gusto ko kasing i-share sa inyo itong paggamit ko ngayon ng Sphagnum moss. Ito siya. This is not sponsored. Ito guys, ikukwento ko sa inyo kung paano akong napunta sa paggamit ng moss. Kasi ganito yon. Bumili ako ng plant kay Ate Connie, Connie Cruz of Sydney, Australia. Hi Ate Connie! Special shout out. Nung bumili ako sa kanya ng mga plants last year, yung mga plants ay pinak niya na may mga sphagnum moss. So ang ginawa ko, nanghihinayang ako na itapon yung mga sphagnum moss. So inipon ko siya, nilagay ko sa bag, tapos sinabi ko, ayusin ko nga, gamitin ko nga ito sa mga arrangements. Pero hindi ko siya naharap agad. So, nandun lang siya dito sa ating cabinet dito na nilalagyan ko ng mga abubot natin. And then, bumili ako ng eto. Ano nga ba ang tawag nito? Variegated Burley Marks. Ito. Kaya ko lang naalala dahil naisip ko si Ate Gina. Isa to sa mga una kong house plants. And ito, nung binili ko, nasa maliit lang siya na container. Ganito siya na container. Pero, maliit. Talagang parang cup lang ng yung cup na inuman ng mga soft drinks, ganon. Ayun, ganon yung pinaglalagyan niya. Tapos, may moss siya sa ibabaw. May konting soil, tapos, yung ibabaw niya, may moss. Tapos, tinanong ko dun sa nagbenta, ang sabi niya, it keeps in the moisture, tapos, nagdadagdag daw sa humidity. So, it's good for tapping it sa ibabaw ng mga tanim nating mga houseplants. So, ayun. Ang ginawa ko ngayon, dahil meron akong struggling plant, I found out na itong moss pala ay very good sa healing ng mga plants. Kasi meron akong struggling plant. Ito yon. Actually, dalawa to guys, pero yung isa namatay na. Yung isa, ibang klase naman siya, pero sa soil lang siya. Ito kasi, nailagay ko sa moss mga November pa. Though hindi ko masabi na dramatically ay talagang bumongga siya kasi hindi naman siya naging mayabong na mayabong talaga, di ba? Pero buhay pa rin siya at maganda. So, ayan, pakita ko sa inyo. And ngayon, gusto kong buksan to para ma-check natin yung roots niya. Kasi nga November pa to, di ba? And meron kasi ako ditong propagation ng struggling din na Echeveria imbricata. Gusto kong ilagay ito ngayon sa moss para mapakita ko din sa inyo kung paano yung ginawa ko dito. Ang ginawa ko lang ay inalis ko yung, as much as I can, inalis ko lahat ng soil. Tapos, gumawa ko ng parang, alam niyo parang pag gumagawa ng, ano ba tawag dito sa, yung sa moss? Parang moss balls, gano'n. Tapos may mga halaman. Parang gano'n yung ginawa ko. Tinanggal ko as much as I can na soil. Tapos, inano ko siya. Binalot ko sa moss. So, ayan. Ito na siya ngayon. Buksan natin. Kailangan kaya nang magtanggal ng mga sa aking table. Tingnan nyo guys, yung nilagay kong plant tag sa kanya. I will survive. Kasi I was hoping na hindi siya mamatay. And eto nga, ang ganda niya. Ayan o. Diba? Alisin ko lang to sa table para maalis natin yung moss at ma-check natin yung roots niya. Meron ako ditong hinandang basket na may plastic para i-check natin kasi nga November pa to, diba? Sa tingin ko lang guys, worth sharing siya. Although hindi ko masasabi sa inyo na ilipat nyo sa ganito yung mga halaman nyo kasi medyo mahal to guys. Yung ganito kalaki, etong ganito kalaki, which is 500 grams, $36 or $37 ko tong nabili sa Bunnings. This is not sponsored. Binili ko to. And, ayan, ganito lang siya guys, kalaki. So, medyo mahal siya, medyo pricey. Pero, kung kayo naman ay seryoso, oh God. Kung seryoso naman kayo sa inyong pagiging plantita, I think it's worth the try. Tignan nyo guys, ang hirap niyang bunutin. Nahirapan na akong alisin siya kasi yung roots niya ay talaga namang kapit na kapit. O, diba? Kapit na kapit yung kanyang roots. Medyo
ito ay hindi pa dry na dry. So, kasarapan lang yung pagkabasa ng moss natin. Ayan siya. Diba? Ang ganda ng kapit ng roots niya, guys. At kung makikita nyo, talaga namang healthy yung ating plant. Ngayon, syempre, ibabalik natin yan dyan. Gusto ko lang ipakita sa inyo na, ayan, ito na yung ating Calathea. Para sa akin kasi, sa mga houseplants na naalagaan ko na, isa to sa mga medyo maselan for me. Parehan ng prayer plant. Parang kahabig to ng prayer plant, diba? Or hindi ko alam kung magka-same ba silang family. Pagka ilalagay ko siya, guys, sa moss, ang ginagawa ko ay, itong moss ay binabasa ko muna, tapos pinipiga ko siya para maging damp. Pero ito ngayon, kasarapan pa naman yung ano niya, ayan o, medyo mabuhaghag pa siya. So, hindi ko na to babasain. Kasi dinidiligan ko na lang siya talaga dito, guys. Dinidiligan ko siya na parang nakatanim lang sa lupa. Tapos madali lang kasi itong malaman kapag kailangan mo na siyang diligan. Kasi natutuyo siya. As in yung pag hinawakan mo yung moss, nagda-dry out talaga siya. So alam niyo parang may spring, yung gumaganon siya. Gumaganon siya kapag dry na siya. So malalaman mo din talaga kung kailangan mo na siyang basahin. Tapos syempre, alalay lang. Hindi mo naman pwedeng lunudin dahil wala tayong drainage hole, diba? So alalay lang din ang lagay. Pag nakita mo okay na yung pagkabasa, tama na yun. Pakitaan ko kayo kung paano ko didiligan. Itanim muna natin to dito sa moss. Diba? And guys, nakakatuwa pa kasi wala siyang mga mga pes-pes na gano'n. Sa tagal niya nakalagay dito, hindi ako nagkaroon ng, di ba yung parang mga puti-puti na fungus, nuts ba yung tawag doon? Basta yung mga sakit-sakit sa halaman, parang wala siya pag nakalagay dito. And the good news is, nasubukan ko na din siya sa succulents. Ayan. Teka, tapusin muna natin to para maitabi ko na dito sa gilid. Ayan. Pagka didiligan ko siya, guys, syempre alalay lang. Meron ako ditong tubig. So, teka. Bababa ko siya ng konti. Hindi para masyado ko yatang push. Ayan. Tapos, ayan, didiligan na natin. So, itong mga containers na to, guys, di ba ang ganda niya? They are not expensive. Kasi bumibili ako ng mga ganito sa Salvos or sa mga op shops dito sa Australia. Para siyang, para siyang okay ganon. Yung second hand shop ng mga damit at mga gamit, ganon. Ayan guys, nadiligan ko na siya. So, tama na yan. And, ang dilig ko dito, ang nakakatuwa dito, kasi nga, diba, pag plantita ka, you have to know what kind of a waterer are you. Ikaw ba ay tamad ka bang magdilig or sobrang sipag mo ba magdilig? Ako kasi, in my case, dahil nga sanay ako sa succulents na, diba, kahit mga around 10 days or kahit 2 weeks pa nga, hindi sila naaano, diba? Sanay ako ng ganon. Kaya, mas umokay sa akin yung moss kasi hindi na ako nagwo-worry ng watering schedule kasi ito, 'di ba, ang mga houseplants kailangan mas madalas mong diligan kaysa sa mga succulents. So, mas umokay sa akin yung moss kasi minsan sinasabay ko na siya and tignan nyo, wala lang, hindi niya lang ramdam. 'Di ba ang galing? Nakakatuwa siya, guys. Salamat ulit kay Ate Connie sa iyong mga moss na nilagay dun sa halaman ko. Ayun, nagamit ko pa. Ito pa yon, Ate Connie. Shout out ulit. Ito naman, guys, this is already a propagation. Kasi nga, kakaputol ko lang nito, hindi ko na ito tatanggalin kasi wala pa siyang roots. Mga ano pa lang to, siguro around a week since nilagay ko siya dito. Kasi dun sa loob ng bedroom ko ay medyo matangkad na siya. So, kinailangan ko na siyang putulin kasi umaano na siya dun sa shelf. And eto, almost din to. Ito talaga wala tong kalupa-lupa kahit konti. Kasi nga, propagation na to. And moss is very good in propagation. Meron pa kasi ako, guys, isang pina-follow sa
YouTube, si Sydney Plant Guy. Ang ginagawa niya naman ay mga moss poles. So nakita ko doon na wow, ang ganda pala ng moss sa sa mga halaman na climbing, mga ganon. Sabi ko, maitry nga na taniman. Ayan. Nagtuloy-tuloy na yung aking moss. And nagawa ko na rin siya sa succulents. Itong project na to, kung nasusubaybayan niyo ako sa Facebook or kung hindi pa, please do follow me on Facebook, Marge Chantillan. Ayan po, kung ano po yung pangalan ko dito sa YouTube, ganun din po sa Facebook and sa Instagram. So, ito yung una kong project na may moss. Ito ay, ano lang siya guys, parang decor na mesh lang siya na, yung nagkakalawang na mesh kasi rustic siya. So, isa sa mga dahilan kung bakit binili ko siya ay kasi nga rustic. Mahilig ako dun sa mga old looking na mga decor. And, ayun, nilagyan ko siya ng moss sa loob. Tapos, inipit ko siya para siyang yung pendant na locket. Diba? Yung parang malalamanan mo yung loob. Tapos, i-close mong ganon. Nilagyan ko ng moss ito. Tapos, etong mga Mendozae na to ay itinanim ko sa kanya. So, hindi ko to nataniman ng sabay. Kasi nga, hindi ko siya maihang na ganyan, magkakandalaglag, diba? So, what I did, yung isang side muna, nung una. Tapos, hindi ko pa siya hinahang, nakahiga lang siyang ganyan. Tapos, nung kumapit na yung root sa kabila, at saka ako naman ngayon, tinaniman yung kabilang side. So, ayan na siya ngayon. Yung ditong side, kasi kinulang ako nun sa ganito eh. So, kalahati lang yung nalagyan ko. Tapos, yung pinagputulan ko, tumubo-tubo na siya ulit. Yun, doon din ako kumuha ng pinanglagay ko dito sa kabilang side. Kaya, kung makikita nyo, hindi pa siya masyadong, fully covered. Pero yung kabila, yung nauna, mas maganda yung itsura na. Ayan. Ito po ay Graptopetalum Mendozae. And, sorry sa lighting ko kasi hindi niya mabigyan ng justice yung kulay. Ito po kasi ay pink sa personal. Pero kasi dahil yellow yung light ko, tapos papadilim na dito sa amin, hindi talaga siya nabibigyan ng justice. So, ngayon ko nga lang din nalaman na kailangan ko pala guys ng ring light. So, I'm going to get a ring light siguro bukas or pag nakalabas ako. Kasi kailangan ko pala ng ring light. Ang gusto ko sanang background ko itong balcony garden. Kaso lang ay hindi na po pumwede dahil na yung ilaw. So, kailangan dito ako nakapwesto para medyo okay siya. So, ayan guys, umokay siya sa succulents. Ito naman, naipost ko din to sa Facebook page ko. Dati, ang nilagay ko dito para pag-routine lang ay ito. Ayan, I don't know what the name is. Parang, may nagsabi yata sa akin na Leticia to eh. Tapos, etong springtime, Kalanchoe ba ito? Comment below guys if this is a Kalanchoe. So, etong mga to, pinag-root ko dito. Tapos, meron pang yung maliliit na Crassula perforata. Nailagay ko naman yun sa isang arrangement natin dito. At mabilis siyang nag-root. So, ang ginawa ko, nung nag-root na siya, nilipat ko na sa soil. So, ayun guys, I find din na yung mga roots na nag-root dito sa moss, mas maganda siya kaysa sa mga nag-root sa water. Parang mas strong yung roots niya. Parang yun lang yung observation ko. And eto, bago na to. Parang mga siguro mga around 2 weeks lang to nung nilagay ko dito. Tignan natin kung meron na siyang roots. Hindi ko alam kung makikita nyo guys, pero meron kasing maliit. Medyo maliliit sa dulo. Ayan. And ang kagandahan nito, eto guys, di ba normally nag-air dry tayo ng succulents? Ito, iba yung style na ginawa ko sa kanya. Hindi ko na siya in-air dry, tinuso ko na siya agad sa damp na moss. And ayan, ganyan pa rin siya. Which is very good, kasi at least nga alam na natin, di ba? Pwede naman palang hindi air dry. And ayan, hindi siya nag-dry, kasi di ba yung, na-try ko na kasi to dati to guys, nung unang-una pa. Madalas, ini-air dry ko talaga. And ang nangyayari sa ganito, pumapayat siya guys, parang ganito ko. Kasi di ba pag nag-air dry tayo, minsan makakalimutan natin. Ang mangyayari, magda-dry out siya, magiging ganito siya. Pero nung nilagay ko sa moss, ayan, tignan nyo, walang nagbago sa kanya talaga, which is very good. And ito, kaya meron din akong mga ganito. Napansin ko lang dun sa taas ng shelf ko, ay merong malungkot na burrow's tail.
Kasi doon siya nakaharap sa kabilang side. Siguro pag nagdidilig ako, baka hindi siya naaabot. So, ayan. Naisip ko na isama siya dito sa ating Echeveria imbricata. And itatanim natin siya ngayon sa moss. Ito naman ay siguro mga ano na to guys, mga 4 weeks ko na siya simula nung naputol ko. Dahil nga ang dami kong ginagawa. Ayan, tignan yun, nag-dry na talaga yung dahon niya. And ngayon pa lang natin siya maitatanim sa moss. Naisip ko na sa moss siya ilagay kasi nga, very good with healing, di ba? Tignan natin kung gaganda ba to. Babalikan natin tong itatanim natin na to in a few months. Okay? So, mapakita ko na sa inyo kung paano tayo nagtatanim ng halaman sa moss. Meron akong bowl dito para makita nyo. Tapos kukuha tayo ng moss. So, ganito lang guys yung ginagawa ko. Kukuha ako ng moss. Sobrang dry nito guys. Mag-ano siguro kayo. You can wear a mask or mag-gloves din kayo kung gusto nyo. Kasi baka pag ano kayo, yung pag may asthma kayo or ano, baka hindi ito maganda para sa inyo. So definitely mag-mask kayo kung tingin nyo ay kailangan nyo. And then, ganito guys yung ginagawa ko. Ayan, dry na dry siya, tapos babasain natin ngayon. Ano ko dito ang tubig. Binabasa ko lang siya na ganyan. Tapos guys ay para ka lang nag-aano. Para ka lang nag-aano ng dough. Pinipiga-piga ko siya para maging damp siya, 'di ba? Mabasa yung buong moss na nilagay natin dito sa bowl. Ayan. Ganito siya. Parang pagkain, 'di ba? Ayan. Tapos meron ako ditong clear bowl. Gusto ko talaga naglaga ganito sa mga clear containers kasi sa itsura niya pa lang, nalalaman ko din kung dry na ba siya, kung kailangan ko na siyang diligan. So, ayun. Pipigain natin. Iniisip ko, nakakapag-remind sa akin. Ngayon ko lang naisip. Yung ano pala guys, yung pag nag-ano ka ng nyog, di ba yung fresh na ano ng nyog, pag pipigain mo, ganito, di ba? Ayan. Hanggang sa maging damp lang siya. Tapos binubuhagag ko ng konti bago ko ilagay sa container ito. Para makita nyo. Igaganyan ko lang. Hindi ko na binilog dun sa plant kasi nga, cuttings yung gagamitin natin din. So, ayan. Sorry, hindi niya nakita. Tapos, magbubutas lang ako siguro dito ng konti sa gitna. Ayan, para malagay ko yung ating Echeveria imbricata na cutting. Ayan. Diba? Looking good actually. Parang pang souvenir, diba? Ayan guys. Ito ay bibisitahin natin to ulit after a few months. Siguro, ano ba ngayon? July? Next year. Siguro mga January or February. Tignan natin kung gumanda ba siya. Ito, meron akong mga malungkot na puro tail. Ilalagay ko din dito. Tignan natin kung magpipick up ba siya. Teka, masyadong mahaba. Mahirap pala pag walang ano, walang patungan. Diba? Kaya ilalagay ko lang siya dyan. Puputulin ko siguro yung malaki na yun. O nga, putulin natin. Medyo awkward kasi siya. Gawin natin dalawa. Ayan, naging tatlo na tuloy. So, itatanim ko lang to sa paligid. Kasi kapag nag-pick up na siya,
pwede na nating itanim sa lupa, di ba? So, ayan guys. I hope you like this video. Na-miss ko rin talagang gumawa ng mga plant vlog. And alam ko din na, alam nyo to yung nagpo-post ako, ang dami nagsasabi na miss nila yung mga plant vlogs ko. So, eto na guys. Something exciting na hindi pa natin nagawa pareho. O baka nagawa nyo na. If you have done this before, share your experience. Comment kayo guys para malaman din namin ng iba nating mga kahabi kung ano yung experience ninyo. Alam niyo, na-excite ako. Kasi alam kong magiging maganda to. Alam niyo, feeling positive na agad ako. Hindi, kasi nga, nakita nyo na dito eh, diba? Nakita nyo na. So, malakas talaga ang aking, anong tawag niyan? Pananampalataya na ito ay mabubuhay talaga. And, ayan. It's not looking bad, actually. Ano ba? Anong magandang angulo ba? Like that? Ayan. So, ayan. Tinanim na natin yan sa moss. Hindi ko alam guys kung magkano ang moss sa Pilipinas. Ang tawag dito ay sphagnum moss. Ayan. Kasi may iba-ibang klase pala ng moss. Diba? Meron tayong naririnig na peat moss, mga ganyan. Ito yung sphagnum. Sphagnum moss. And again, ipapakita ko sa inyo yung packaging niya. Ayan. Para kung nandito kayo sa Australia and you want to try it, ito yung brand na ginamit ko. Dahil ito yung nakita ko sa Bunnings. So, naghahanap ako. Ito yung una ko nakita. So, ito din yung tinry ko. Wala din naman akong nakitang review nito. But so far, it has worked for me. Maliit na ganito lang yung binili ko. Last time, yung ginamit ko sa isa kong birthday marks. Pero yung una nga, galing lang sa isa nating subscriber dito na nagbenta rin ng halaman. So, ayan guys. I hope you like this video. And if you did, please do share it with your friends. And don't forget to, again, follow my page on Facebook. And syempre, ang aking Instagram. And don't forget to subscribe to our channel. Please check out my other videos. Bye!